Nakita ko sa baba ng pintuan ng pagdaloy ng maraming dugo. Pumasok na sa loob ng ilan kaya naiiyak akong napaatras. Lumayo ka! Lumayo kang aswang ka! Wala na ba? Umalis na ba siya? Isang beses ko lang ito sasabihin sa'yo, Olive. Lumabas ka! Kung ayaw mong mamatay ang minamahal mong asawa! Wag! Hindi! Ayoko! Nagmamakaawa ako! Lumabas ka sa kwarto at sundan mo ako, Olive. Susundan kita! Huwag mo lang sasaktan ang asawa ko! Nanginginig ang katawan kong lumapit sa pintuan. Tumingin ako sa asawa kong pinagpapawisan. Mukhang binapamumot siya. Napakagatlabi ako at dahan-dahang binuksan ng pintuan. Pagkabukas ko, bumungad sa akin ang isang ulo ng patay na tao. Lumabas ka, Olive! Naiiyak ako na pahinto sa kinatatayuan ko. Parang nawala ang lahat ng lakas ko habang tinititigan ng taong nakamulat pa at nakatingin sa akin. Pigil hininga akong lumakbang at mabagal na pumunta sa salas. Nakita ko ang pulang mga mata ni Pio na nakatingin sa akin, pati na din ang matatalas niyang kuko. Ang damit niya ay puno na ng dugo at ang mukha niya ay nakakatakot. Nagmamakaawa ako! Hindi ka namin balak ng balain! Aalis na kami bukas! Hindi na kami babalik! Aalis kayo? Oo! Hindi na kami babalik dito! Wala nang gagambala sa'yo! Alam mo bang hindi ko na pinapakawalan ang mga bihag ko? Para akong natinik sa narinig ko. Hindi ko halos makagalaw sa sinabi niya. Alam kong wala akong laban at ayaw kong mailagay sa peligro ang buhay ng asawa ko. Mabagal akong humakbang papalapit sa kanya. Lumabas na tayo! Hinihintay ka na nila. Nila? Nino? Ng mga taong nakalibing dito, matagal na rin kitang hinihintay. Ikaw ba talaga ang tunay na kapatid ni Ben? Bakit mo ito ginagawa sa amin? At bakit? Hindi pa ba halata? Dahil isa siya sa mga nag-abandona sa akin! Pero hindi niya sinasadya. Anong hindi sinasadya? Kung hinanap nila ako ng mas maaga, pwede sana hindi ako magkakaganito. Pero ano, pinabayaan nila ako. Alam mo bang halos patay na mga hayop na lang ang kinakain ko noon dahil sa gutom? Wala akong malapitan. Wala akong masandalan. Patawarin mo ang kapatid mo. Kung alam lang nila. Tama ka. Kung alam lang nila. Pero ano? Inalam ba nila? Nagpakasaya muna sila bago ako maisip. At ikaw ang dahilan kung bakit ako nagiging ganito. Hindi sana masaya ang kapatid ko kung wala ka. Ako? Anong ginawa ko? Pinasaya mo ang kapatid ko. At yun ang inaayawan ko. Ayaw ko siya maging masaya sa piling ng kahit sino. Gusto ko siya maging miserable. Mabuti na lang. Kayo na mismo pumunta sa pitag ko. Sisiguraduhin kong lahat ng luha. Ilalabas ninyo bago kayo mamatay. Nagmamakaawa ko. Kuya, alam kong mabait kang bata. Pwede ulit nating simulan. Huli na ang lahat, Olive. Gustuhin mo man. Huli na ang lahat. Bakit? Paano kung may paraan pa? Tumahimik ka! Napahiyaw ako nang dumapo sa braso ko ang matatalas ng kuko. Parang tumagos ito hanggang buto ko. Kaya naluha na lang ako sa sakit. Napaupo ako at lumuhod sa harapan niya. Nakita ko ang pagkatakam niya sa dugong dumadaloy sa braso ko. Pakiusap, kuya. Huwag mong gawin sa amin to. Huwag mong gawin ito sa kapatid mo. Pamilya mo kami. Pamilya? Matagal na patay ang pamilya ko. Wala na sila simula nang mangyari ang trahedya ng buhay ko. Wag! Ang nanay mo, sabi ni Ben, excited ka nang makita. Hindi siya galit sa'yo. Pwede ka pang magbago, kuya. Talaga? Alam mo bang nung bata ako, pinaluhod niya ako sa mga pako dahil aksidente kong nasipa si Ben? Alam mo bang halos mapuhusan niya ako ng asido dahil sa galit sa akin? I'm sorry. Sorry, kuya.
Ngayon mo sabihin sa akin na makakalimutan kong lahat ng yun dahil lang tanggap na ako ng magulang ko ngayon. Hindi, di ba? Kasi nakatatak na siya sa puso't isipan ko. Ang lahat ng naririnig mo sa magulang ko ay hindi totoo. Mas masama pa sila sa masama. Kaya ka ba nakiisa sa demonyo? Kaya ka naging aswang? Akala mo gusto ko ito? Ha? Wala akong gusto sa lahat ng nangyayari sa buhay ko. Hindi ko gusto maging aswang. Maging nakakatakot at iniiwanan ng nakararami. Gusto ko mabuhay ng normal. Patawarin mo kami. Napahagulgul na ako sa sinabi ni Pio. Ngayon, klaro na sa akin, hindi siya masama. Siya'y nahulmang maging masama dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hinawakan ko ang nakalubog niyang paa sa lupa. Kuya, hindi man mababago ang nakaraan. Baka pwede pa maayos ang hinaharap. Alam kong may magagawa pa kami. Umiling siya at unti-unting mas naging pula ang kanyang mga mata. Kinawi niya ang kamay ko at malademonyong nakangisi sa akin. Dumaguldong ang puso ko sa kaba. Ikaw ang susi sa pagbabago ng hinaharap ko, Olive. Wag! Kuya! Hindi ko alam kung ilang oras akong nawalan ng malay pero pagkagising ko nakita ko ang sarili ko sa gitna ng palayan. Nakatali sa upuan, malapit sa may malalim na hukay. Nanakit ang ulo ko pero pilit ko pa rin tinanggal ang tali sa kamay ko. Anong ginagawa ko dito? Tulong! Tulungan ninyo ako! Walang makakarinig sa sigaw mo, Olive. Mamamatay ka dito nang hindi malalaman ang asawa mo. At sa oras na magising siya, siya naman ang isusunod ko sa'yo. Kuya Pio, nagmamakaawa ako. Wag! Alam mo, ito ang gusto kong estado ng buhay ko. Kung walang magmamahal ni isa sa akin, gusto ko na lang maging isang nilalang na nilerespeto at pinapakiusapan ng iba. Alam mo bang sa oras na ihulog ko ang katawan mo sa hukay na yan, kukuhanin ka ng kaluluwang nandyan sa hukay. At tulad ng sa akin, matutunaw ang katawan mo at mabubuhay silang muli. Hindi! Hindi mo ako itutulak dyan, Kuya Pio. Please! Sayang ka. Bakit ba kasi pinili mo ang kapatid ko? Bakit pa siya ang minahal mo? Napaka-perpekto mo para sa kanya. Sobrang perpekto na kahit ako gusto kong paghiwalayin ang katawan mo sa harap niya. Mas lalo akong napahagulgol. Ramdam ko ang higpit ng tali sa kamay at katawan ko, kaya mas lalong nawala ang pag-asa kong makatakas. Napatungo na lang ako at hinintay ang susunod niyang gagawin. Bigla kong naalala ang asin at bawang na nasa bulsa ko. Kung maalis ko ang tali sa kamay ko, may pag-asa pa ako. Habang nakatingala si Pio nagsasagawa ng ritual, biglang nakita kong bumukas ang pintuan sa kubo. Mas lalo akong nabuhayan nang makita ko si Ben na nasa pintuan. May hawak na pala. Sinenyasan niya akong i-distract si Pio. Pagkatapos mo itong gawin, anong maibibigay nito sa'yo? Mamamatay ang buong pamilya mo. Mas lalong wala kang pamilyang aabangan na tutulong sa'yo. At sino may sabi sa'yong gusto ko pa silang magkasama? Wala na silang silbi sa buhay ko. Ito na ang buhay ko ngayon. Ang bagong buhay ko. Kahit na anong sabihin mo, pamilya mo pa din sila. Sila ang nakasama mo ng matagal. Tumahimik ka. Wala kang alam. Isa ka lang namang peste sa mga plano ko. Nang itutulak na niya ako, biglang dumating si Ben at hinampas ang ulo niya. Dahil sa lakas nito, napahiga si Pio at napahawak sa kanyang ulo. Mabilis na lumapit sa akin si Ben. Tiningnan niya ako ng magkahalong takot at pag-aalala. Nandito na ako. Sorry, kabuli na ako. Ang mahalaga, nandito ka na, mahal ko. Maraming salamat. Binabangungot ako kanina, Olive. Hindi ko alam kung paano ako magigising sa bangungot na yun. Pero nung marinig ko yung iyak mo, ang boses mo, nagpursige ako makalabas sa panaginip ko. Alam ko nasa peligro ang buhay mo at kailangan mo ako. Paano nangyari to? Hindi ka dapat magigising! Anong nangyari sa'yo, kuya? Bakit ka naging ganito? Bakit? Talagang tinatanong mo pa kung bakit?
Dahil mismo sa'yo! Pinabayaan niyo ako! Pero ikaw ang pumili na lumayo sa amin. Ikaw ang lumayas. Hinanap ka namin. Hinanap? Talaga bang hinanap niyo ako? O ginawa niyo lang yun? Kasi obligasyon yung gawin yun! Ano pinagsasabi mo? Hindi mo nang alam pero isang taong nagkasakit ang nanay natin dahil sa pagkawala mo. Muntik na siyang mamatay ng dahil sa pag-aalala sa'yo. Tapos yan ang sasabihin mo? At sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Ah! Paano magkakasakit ang nanay? Eh ako ang pinagmumulan ng sakit niya sa buhay! Kaya umalis ako. Nagpakalayo-layo. Pero anong nangyari? Hindi ko man lang naranasan maging masaya. Naging isang magsasaka ako. Hindi ako binabayaran ng tama. Butot balas na ako. Nangangayayat na ako pero lumalaban ako. Pagkatapos, nung babalik na ako sa bahay natin, nakita ko kayo. Napakasaya ninyo. Parang wala kayong anak o kapatid na nahihirapan sa labas. At lumipas ang ilang taon, namatay ang pamilyang naninirahan sa pinagsasakahan ko. At alam mo ba kung anong nangyari? Naging ganito ako! Nakita ko kung paano tumulo ang luha ni Ben nang marinig niya ang lahat. Hindi ko na din mapigilang mapahagulhol. Ramdam ko ang sakit na dinadala ni Pio. Dama ko ang hinagpis ng bawat salita niya. Saktong natanggal na ang tali sa kamay at katawan ko. Hindi dapat kayo mabuhay ng masaya. Dapat mamatay din kayo! Sumugod siya sa amin. Marahan akong itinulak ni Ben papalayo sa hukay. Nilabanan niya si Pio gamit ang pala. Natamaan si Pio sa kanyang katawan pero parang hindi na ito sa kanya tumatalam. Binuhat niya si Ben sa ere at sinakal. Kuya! Ben! Kuya Pio! Bitawan mo siya! Kuya! Patawarin mo ako! Huli na ang lahat. Noon ko pa yung gustong marinig. Pero hindi na ngayon. Itatapon na sana niya si Ben sa hukay ng kuhain ko ang asin at bawang sa bulsa ko at itinapon sa kanya. Dumagundong ang iyaw ni Pio. Ang kanyang balat ay nagsimulang masunog. Nabitawan na din niya si Ben kaya lumapit ako sa asawa ko at niyakap siya. Salamat sa Diyos. Nailigtas kita. Tumingin kami kay Pio na unti-unting nagiging abo. Ano nangyayari? Ben, hindi ko gusto ito. Ayokong mawala. Anong ibig mo sabihin? Dahil sa asin at bawang? Ben, hindi ako tunay. Wala akong tunay na katawan. Isa na lang akong kaluluwa na nakikita ninyo. Hindi totoo ang sinasabi mo. Matagal na akong patay, Ben. At ngayon ako tuluyang mamamahinga. Sa totoo lang, magpapasalamat ako sa iyo, Olive. Ayokong mamatay ang kapatid ko. Ang demonyo na may hawak ng aking kaluluwa ang may kagagawa nito. Wala akong magawa kung hindi ang sumunod. Mamuhay kayo na matagal, ha? Maging masaya ka, Ben. Kuya, huwag kang alis. Nagmamakaawa ako. Ben, alam mo ang huli kong hiling bago ko mamatay noon. Ang makita ka. Dahil idolo kita. Ikaw palagi ang kinukwento sa akin ni nanay. At ngayon, sa wakas, natupad na. Pasensya ka na kung nasaktan kita. At ang asawa mo. Gumapang papalapit si Ben kay Pio. Sa huling pagkakataon, niyakap niya ang kanyang kapatid. Napasigaw siya sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Palagi ka na sa puso ko, kapatid. Dahil hindi na nagbukating ako. Ben, sakto lang. Hindi ka huli. Maraming salamat sa lahat. Paalam. Tuluyan nang naging abo ang katawan ni Pio. Napahawak ako sa aking bibig habang pinagmamasdan ng asawang kong pilit kinukolekta ang abo ni Pio. Tatayo na sana ako para lumapit kay Ben nang biglang may maramdaman akong malamig na palad sa aking paa. Ben! Ah! Napatingin siya sa akin at nakita niya ang itim na aninong humihila sa akin papunta sa hukay. Hanggang siyang lumapit sa akin at tinawagan ng kamay ko. Hindi na siya ako palayo sa akin. Mabuti na ako natin sa kwento na pinapagulong sa akin para mapitaman ako. Mawasak mo.
2:26 p.m. na tayo, guys. June 18, 2025. Okay, episode goodbye. Welcome part 1. More afternoon series for the vlog. Okay, kita kasi sa 30 vlog. Take a all.